Hello mga ka-Chronicles! Si Dondi po ito at maligayang pagdating sa unang yugto ng ating Negros Odyssey. Isang nakaka-adrenaline at makulay na 3 araw na motoring sa napakagandang karatig isla natin na ang Negros Island. Tara na at magsimula ng biyahe sa Day 1 habang pinapaandar natin ang ating mga makina at dumaraan sa isang kakaibang paglalakbay. Nagsimula ang adventure namin sa alas 4 ng madaling araw. Nagkita-kita po kami ng aking riding buddy sa may Shell Mambaling. Mga motorsiklo natin ay busog na sa gasolina. Kami naman ay puno ng excitement para sa aming paglalakbay. So mga guys, naami karon sa SRP. Day 1 day ni sa mga Negros Loop, no? Negros Adventure. So padung mi sa Santander sa Liloan Port para makasakay mi sa 7:30 na barko. Let's go! And na namin sa Star Mall going to Minglanilla. Malapay lang may sa Naga. Hello Naga. And nanami sa San Fernando. Medyo guba ang dalang dito, so careful. Abot namin sa Karkar. Passing by Sibunga. Sa bahaging ito ng aming biyahe, naubusan na ng baterya ang aking action camera. Ngunit hindi kami makakapag-stop dahil sa kakulangan ng oras. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo ang mga video clips na kuha ng aking riding buddy.
Sa wakas, nakasakay rin kami sa 7:30 AM na barko na magdadala sa amin patungong Sibulan Port. Medyo marami-rami ang sakay na pasahero sa barko at wala itong aircon accommodation, kaya't medyo magiging hindi gaanong komportable ang biyaheng ito kumpara sa aming naranasan sa Bohol. Matapos mahigit 1.5 oras, narating na rin ng ferry ang Sibulan Port ng Dumaguete. At narito kami naghahanda para mag-disembark sa barko. At this point, nagloko na naman ang action camera ko. Wala na naman akong recording sa una naming pupuntahan na lugar, ang sulfur vents ng Valencia Negros. Mabuti na lang at may mga video clips na rin nakuha ng riding buddy ko. Sa aming paglalakbay patungo sa mga sulfur vents ng Valencia Negros, ang daan ay bumukas sa isang scenic beauty. Matataas na puno at fresh and lush environment ang nagbigay buhay sa daang ito. At ito ay lumikha ng isang picturesque backdrop para sa aming adventure. Ngunit, with nature's wonders comes responsibility. Bagamat nakakamangha ang tanawin ng kalsadang ito, iba yung pag-iingat ang kailangan. Dapat nakasuot tayo ng helmet at laging alisto sa mga bato na maaaring biglang mahulog at magdulot ng panganib sa mga motoristang dumadaan. Ang safety ay dapat first priority sa gitna ng likas yaman na ito. Dahil sa aming mahabang biyahe, ang aming mga katawan ay ngayoy humihingi na ng dagdag na lakas. In other words, gutom na kami. Nagpasya kami na magpapalamig at mag-breakfast sa Tierra Alta Residential Resort. Hindi lang para sa mga pagod na biyahero ang Tierra Cafe, kundi para sa sinuman na naghahanap ng delicious gastronomic experience. Sa pagtungtong namin sa Tierra Cafe, nararamdaman namin ang warm and inviting ambience. Ang hangin ay nagdadala ng fragrance of the freshly brewed coffee at masasarap na almusal. Ang masasarap na ambience at ang picturesque mountains of Valencia ang nagtransform sa aming almusal into a rejuvenating experience. Hindi lang binusog ni Tierra Cafe ang aming mga tiyan, kundi pinasigla rin ang aming mga katawan
para sa mga sumusunod na mga adventures na aming haharapin. Samantalang naglakbay kami ng 30 kilometro, na-experience namin ang paakyat na kalsada na puno ng mga kakaibang twists and turns. Ang pupuntahan namin, ang huling destinasyon para sa araw na ito, ang Baslay Highland Brew Cafe. Matatagpuan sa gitna ng mga kabundukan, nagbibigay ang cafe ng isang tanawin na kahanga-hanga. Ang paligid ay puno ng makulay na berdeng kalikasan na lumikha ng tahimik at mapayapang ambience. Ang kalsada patungo sa cafe, bagamat may mga porsyon na mahirap, ay nagbubukas ng isang kakaibang paglalakbay. Ginagawang visual delight ang bawat akyat at liko. Sa pagdating namin sa Baslay Highland Brew Cafe, binati kami ng mga nakaka-relax na tunog ng kalikasan at ang nakakaakit na amoy ng freshly brewed coffee. Ang ambience ng cafe ay isang perfect blend of rustic charm but a little modern comfort. Nag-relax kami at nag-order ng kakaunting snacks para ma-savor namin ang tranquility and peacefulness sa paligid. Ang Baslay Highland Brew Cafe ay hindi lamang isang stop, isa siyang experience. It is an immersion in nature's beauty, heightened by the comforting warmth of a well-brewed cup of coffee.
nagpaalam na rin tayo sa Baslay Highland Brew Cafe. Patuloy ang ating biyahe patungo sa Dumaguete City. Dito, mag-check-in tayo sa aming hotel para sa isang well-deserved rest. It was a very exhausting day, pero puno ito ng kakaibang karanasan. This concludes our first day sa 3-day motoring odyssey ng Negros Island. Salamat sa pag-join sa amin sa nakaka-excite at makulay na paglalakbay sa mga magagandang tanawin at sa kakaibang experience. Sana ay nasiyahan po kayo sa aming video tungkol sa aming first day motoring adventure. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at manatili para sa Day 2. Bukas, tatahakin natin ang paglalakbay mula sa Dumaguete City papuntang City of Bacolod. Handa na po kami para sa isa pang kakaibang adventure na puno ng mga bloopers at wrong turn. Ang inyo pong suporta ay napakahalaga para sa amin. At abangan ang marami pang mga stories mula sa Two Wheeled Chronicles.